Be seated mga kapatid. Tayo makakaupo na. Salamat. Tumawag pala sa akin si Brother Vincent at nagtatanong kung paano sila uwi. Brother Larry, okay na ba Brother Larry? Thank you. At yung kasing pang-crudo nila noong nakaraan, papunta lang doon. One way pa lang. So, salamat sa provision ng Panginoon. At kanina ay, yung papunta ko kanina sa Baclaran ay biglaan din yung invitation. I think nung Webes lang sinabi sa akin. At yun ay dahil sa nauna na rin ako nagpaabot sa kanya noon pa na kung magsimula siya ng gawain sa Baclaran, si Brother Edgar ay susuportahan ko siya. So, siningil ako ng Webes. Kaya, tinanong ko lang si Brother Raul kung pwede nang mangaral. Sabi niya, Baptist preacher lang muna siya ngayon. Baptist preacher ba siya kanina or Pentecostal din? So, masakit ngayon. Baptist ka muna umupo dyan ngayon. Amen. At nandun Sister Mylene, Brother Joshua, nandun Sister Mylene. Kita kami. Parang fellowship kami kanina, may taga Candelaria, may taga San Pedro, taga Antipolo, Angono. At marami kami ron. At nakakatuwa dahil marami ang very supportive sa sinimulang ministry sa Baclaran. At pag-pray natin na magtuloy-tuloy yun at i-bless ng Panginoon sapagkat yun ang direksyon na kung saan si Brother Ed ay dinadala ng Panginoon. Sabi ko nga sa kanya, nabanggit ko kanina sa pangangaral na ang paglilingkod natin sa Panginoon, of course, ang pagkatawag at ang kaloob ay hindi nagbabago yan. Subalit, maraming pwedeng magbago. Pwedeng mabago ang lugar, pwedeng mabago ang mga tao, pwedeng mabago ang mga sitwasyon, pero ang pagkatawag ay hindi nababago. Kaya pag ikaw ay tinawag ng Panginoon mangaral, pag hindi ka tinanggap sa isang lugar, punta ka lang sa ibang lugar. Makikita mo may mga taong tatanggap. Because God has called you to preach. Diba? At si Pablo nga, hindi siya tinatanggap ng ibang mga simbahan. Ayaw nilang kilalanin ang pagka-apostol ni Pablo. Pero sabi niya sa Korinto, ako'y naniniwala na sa inyo ako ay apostol. Sapagkat kay Kristo kayo ay aking iniluwal sa pamagitan ng Ebanghelyo. So, ang kaloob, sabi pa ng isang sermon ni Brother Branham, it will always find its place. Gift will find its place. Ang kaloob ng Diyos ay mayroong tamang lugar na ipaglalagay ang Panginoon. Kung hindi man ito tanggapin ng lahat, God will always make a way na ito ay mag-manifest. So, salamat sa Panginoon sa bagay na yan. And to think, mga kapatid, na si Brother Ed ay kasabayan ko yan nung kami ay mga young people pa. Nung panahon na ako ay nagsimulang maging masigla sa ministry noon, sa ilalim ng ministry ni Pastor Franco, si Brother Ed naman, yun din ang panahon na siya ay tinawag ng Panginoon. At simula noon ay, nung siya ay tinrain ni Pastor Nonoy sa pangangaral, ay nagtuloy-tuloy na yon hanggang sa siya ay naging associate pastor sa San Pedro. So, napakatagal ng training ng Panginoon sa kanya. At ngayon ay dumating ng panahon para siya ay lubos na gamitin. So I pray na maging maayos ang lahat at i-vindicate ng Panginoon ang kaniyang kaloob na ibinigay. At isama natin sila sa prayers. At suportahan natin, kilalanin natin. At ganoon din naman ang ministry sa San Pedro ay hopefully ay makakilos na rin sila. At kung sino man ang nilagay ng Panginoon ay lumitaw na
at makilala na rin natin sapagkat lahat ng church ay kailangan ng point man. Diba? Naalala niyo ating paksang the point man. Kailangan merong point man sa bawat iglesia. Isang lingkod ng Diyos na magiging accountable sa pag-aalaga sa mga kaluluwa na tinatawag ng Panginoon sa isang lugar. At kapag ang point man ay naduduwag, then ang Panginoon nagbabangon ng mga emergency na mga situation. One time sa buhay ng Israel, nang sila'y pumasok sa Promised Land, may isang lalaki na tinawag ng Panginoon para mag-judge sa Israel, maging judge. So it was a ministry na gagampanan ng isang lalaki para pangunahan ang mga Israelites laban sa mga kaaway nila. Pero yung lalaki na yon ay ayaw tumayo sa kaniyang responsibility. So ang ginawa ng Panginoon, nagbangon siya ng isang babae, binigyan niya ng gift ng prophesying, at tumulong para ma-deliver ang Israel. So itong si Deborah ay naging judge sa Israel during that time. Pero meron talagang judge na ibinangon ng Panginoon. So that is not hindi iyon ang normal na ginagawa ng Diyos, but God do that, ginagawa niyang ganung bagay kapag kinakailangan. So, mahalaga na ang mga lingkod ng Diyos, ang mga taong tinatawag ng Panginoon, ay tumayo at maging matapang na manindigan sa kung ano man ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. At sa ating ministry, kailangan natin yan. Na-appreciate ko si Brother Vincent nang walang pwedeng manguna sa pagbiyahe sa Bicol nung siya ay tinuro ko. Sabi ko sa kanya, ikaw na lang, Brother Vincent, pwede ka ba? At hindi naman siya umatras. So, salamat sa ating brother. So, pagbalik niya ay appreciate natin ang kanilang lakad at nawa ay naging maganda rin naman at matagumpay ang kanilang lakad. So, purihin ang Panginoon sa kanyang mga gawa. Praise God. Nais kong basahin natin ang Matthew chapter 22. Meron pinabot na message sa akin dito. Hindi ko alam kung nabanggit ang joint fellowship kaninang umaga. May nabanggit pa? So maghanda lang kayo. Baka meron tayong joint fellowship ngayong October 8, second Sunday, sa bandang Binyan. Hindi sa Pasita, pero merong isang lugar na pinili sila, I think sa Binyan, Rosario Binyan. But I'm suggesting na i-cancel na lang muna ang fellowship ngayong October at ang paghahandaan na lang ay sa December kasi nagagahol kami at medyo nahirapan kaming mag-decide kung saang lugar dahil hindi available yung mga preferred nating lugar. So, pag-pray natin, tingnan natin, baka itong week na to ay magmi-meeting ang mga pastors para ma-desisyonan yan. But anyway, maghanda lang kayo para in case na yan ay matuloy. Alright, Matthew chapter 22, verse 11 hanggang 14. Pag-aralan natin sandali ang isang parable dito. Kuhain nating teksto ang verse 11 hanggang 14. But when the king came in to look over the dinner guests, he saw a man there who was not dressed in wedding clothes. And he said to him, "Friend, how did you get in here without wedding clothes?" And the man was speechless. Then the king said to the servants, "Tie his hands and feet and throw him into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth in that place. For many are called, but few are chosen." Amen. So, pag-usapan natin ang subject na invited but unworthy.
invited but unworthy. ang Ebanghelyo ay nananawagan sa maraming mga tao na lumapit sa Panginoon para sa kanilang kaligtasan, at ang Ebanghelyo sa panawagan ay walang pinipili. Subalit hindi nangangahulugan ang lahat ng mga taong nagre-respond sa Ebanghelyo ay karapat-dapat. Some of those who are responding to gospel call are not worthy. Actually, dito sa parable ni Jesus, this is a parable about a king na nag-arrange ng isang piging ng kasalan para sa kaniyang anak. So, nilatag ni Jesus ang parable at mababasa natin yan mula sa verse 1. Sabi diyan sa verse 2 tayo, the kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son. And he sent out his servants to call those who were invited to the wedding, and they were not willing to come. Again, he sent out other servants, saying, tell those who are invited, see, I have prepared my dinner. My oxen and fatted cattle are killed, and all things are ready. Come to the wedding. But they made light of it, and went their ways, one to his own farm, another to his business, and the rest seized his servants, treated them spitefully, and killed them. And when the king heard about it, he was furious, and he sent out his armies, destroyed the murderers, and burnt up their city. Then he said to his servants, the wedding is ready, but those who were invited were not worthy. Therefore go into the highways, and as many as you find, invite to the wedding. So dito natin, diyan ang kabuuan ng parable ni Jesus. So there was a king who arranged a feast for the wedding of his son. And then, nang nai-ready na ang wedding feast, pinatawag na ng hari ang kanyang mga invited guests, pero hindi nila pinansin. Again, nagpadala siya ng mga servants at hindi ulit pinansin. At ang mas masama dito, pinatay ang mga servants niya. Sinaktan. So nagalit ang hari. Sa parable na ito ay may mga mahalagang tanong na gustong sagutin ng Panginoon. At ito'y tanong na madalas din na binibigay o ibinabato sa ating panahon. Ang unang tanong ay, hindi ba gusto ng Diyos na ang lahat ng mga tao'y maligtas? Kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit hindi niya iligtas ang lahat ng mga tao? Bakit hindi na lang niya iligtas at wala ng impyerno at wala ng suffering, kundi ayusin na lang ng Diyos lahat? Siya naman ang makapangyarihan sa lahat, kung talagang Diyos siya. Sabi ko nga sa inyo, gusto ng taong i-define ng Diyos sa kanyang sariling kaisipan. Gusto nating bigyan ng instruction ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Parang nababaligtad. Kung siya ay Diyos at tayo ay kanyang nilikha, tayo ang dapat bigyan ng instruction. At ang Diyos ang magde-decide kung anong gusto niyang gawin. So that is a common question. Bakit hindi gustuhin ng Diyos na maligtas ang lahat? Na kung ang Diyos, kung hindi lahat ng tao ay naliligtas, hindi ba ito ay parang favoritism? Hindi ba ito parang ang Diyos ay magiging hindi patas sa kanyang pag-treat sa kanyang mga nilikha, sa mga tao, kung meron siyang ililigtas at meron siyang hindi ililigtas? So it's a common question, at kadalasan ang mga tanong na yan
ay galing sa mga taong hindi talaga interesadong maniwala. They're just making excuses para tumalikod sa Diyos. Babatuhan ng issue ang Diyos, pero hindi sila interesadong makinig kung ano ang sagot ng Diyos sa kanilang mga tanong. It's just an excuse. Subalit, gusto kong sagutin natin ang mga issue na yan sa parable na ito. Bakit hindi na lang iligtas ng Diyos ang lahat? Now, unang-una, ang Biblia ay expression ng Diyos ng kanyang intention na walang mapahamak. Alright? So, kailangan natin gumamit ng tamang salita eh. Ang Biblia ay expression ng Diyos ng kanyang divine intention. Ang kanyang divine intention ay ayaw niya na mayroong mapapahamak. And that's the reason na siya'y nananawagan sa mga tao na magsisi. Ang gospel basically ay nagsasabing ayaw ng Diyos na mapahamak ang makasalanan. Gusto ng Diyos na ang makasalanan ay magsisi. 2 Peter chapter 3, ayan ay sinulat ni Pedro sa verse 9, "The Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not willing for any to perish, but for all to come to repentance." At napakaganda ng salitang ginamit ni Peter dito, talagang I'm sure ito'y inspiration ng Holy Spirit na ginamit niya eksaktong salita. God is not willing for anyone to perish. May mga salita nga sa Book of Isaiah. Sabi ng Panginoon sa masama, "Why should you die, O wicked man? The Lord has no pleasure in the death of the wicked." Ang Diyos ay walang kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang gusto ng Diyos na ang masama ay magsisi at tumalikod sa kaniyang kasamaan. Yun ang kaligayahan ng Diyos. God is not happy. Kaya nga nung nakaraan may tanong, bakit sinabi nagsorry ang Diyos sa kanyang nilikha? Hindi siya nagsorry na na-offend niya ang kanyang creation. Hindi siya nagsorry na siya ay nagkamali sa pag-design sa kanila. Nalungkot siya na ang mga tao ay kailangan niyang wasakin. And that is God's goodness. Right? Yan ay kabutihan niya. The Lord was sorry that He had to destroy man sa panahon ni Noah. At ibig sabihin, nalungkot ang Diyos sapagkat hindi niya kaligayahan ang mangwasak. Ang Diyos ay life giver. Di ba? Ang Diyos ay sustainer. Ang kaligayahan ng Diyos ay ang patay ay mabuhay, ang mahina ay lumakas, at ang malakas ay lalo pang lumakas. God has no pleasure na ang masama ay kanyang patayin, na ang sinuman ay manghina at bumagsak sa kanilang kalagayan. Subalit meron pa ring mapapahamak. Meron pa ring mapapahamak sapagkat ang kasunod ng verse ng 2 Peter 3 na yung verse 10 na nagsasabing, "But the day of the Lord comes like a thief in the night." Na kung saan ang lahat ng mga gawa ng tao ay wawasakin ng Diyos at susunugin. So it has to come. In-express ng Diyos ang kanyang intention, pero ang intention ng Diyos ay hindi nangangahulugan na mangyayari simply because kahit gustuhin ng Diyos, hindi lahat ng tao ay gustong maligtas. Agree ba kayo sa aking sasabihin na hindi lahat ng tao ay gustong maligtas? Hindi lahat ng tao ay interesado sa Diyos.
And that is sabihin natin, yan ay isang masaklap na katotohanan. At yan ang ine-express ng parable na ang hari ay naglalarawan sa Diyos na naghanda ng isang piging, ng isang okasyon para sa kaniyang anak. So God sent His Son, and then ang kaniyang anak ay, para sa kaniyang anak ay nag-provide ang Diyos ng opportunity para sa mga tao na makatikim ng biyaya ng kaligtasan. At ang unang in-invite dito ay ang Jewish nation nang maihanda na ang piging na ito. Sabi ng hari, all things are ready. Come to the feast. Ano ang ginawa ng kanyang mga invited? So meron siyang unang invited. Meron ditong dalawang set na mga taong invited. Ang unang set ay naglalarawan sa mga Hudyo na sila ang unang nag-reject sa salvation. Sila ang unang nag-reject sa gospel. Sabi ng binasa natin kanina, they made light of it. Binaliwala nila. Sabi sa New King James, they were not willing to come. They were not willing to come. Ayaw nilang pumunta. They were invited, but they are not willing. So hindi natin pwedeng i-blame sa Diyos ang kapahamakan ng mga taong hindi willing na lumapit sa Diyos. Kasama na yung nagtatanong ng ganitong mga tanong, bakit hindi na lang iligtas ng Diyos ang lahat? Gusto niyang maligtas pero ayaw niya ng responsibility. Gusto niya ang Diyos ang gumawa nito. So ibig sabihin, hindi siya willing. Gusto lang niya magkaroon ng palusot sa kanyang unwillingness at ibigay sa Diyos ang accountability sa kapahamakan ng kanyang kaluluwa. So, sabi ng parable, there was another set of servants na pinadala. All things are ready, come. At ano nangyari? They made light of it, sabi sa verse 5, and they went their ways. Ang iba ay nagpunta sa kanilang mga bukid, ang iba ay nagpunta sa kanilang mga negosyo, ang iba ay sinaktan ang mga servants ng hari. At yan ay ginawa ng Israel. Na mga servants ng Diyos ay kanilang sinaktan. You can read that sa panahon ni Propeta Jeremiah. Gaano kasaklap ang buhay, ang naranasan ni Prophet Jeremiah sa kamay ng mga leader ng Israel. Nang nangungusap siya at nagbibigay ng warning, at ang mga leader ng Israel, binubugbog siya. Hinuhulog sa balon. Ginugutom. At kung ano-anong mga salita at mga bagay na masama ang ginagawa sa kanya. So ito, ang Panginoon dito ay nagbigay ng parable, una para i-rebuke ang Israel at ipakita sa mga leader ng Israel ang ginawa nila sa mga servants of God na pinadala sa kanila. Kaya, nang marinig ng hari na sinaktan ang kanyang mga servants, nagalit siya. At sabi dito, di ba, he sent out his armies and destroyed the murderers and burned their city. Well, dito ang istorya dito ay parang tapos na, pero ang part na ito ay in reference sa darating na destruction ng Jerusalem dahil sa pag-reject nila sa Messiah. So 40 years later, 40 years after na si Jesus ay ipapatay ng mga Hudyo sa mga Romano, ay nangyari ang parable na yan, ang part na yan ng parable, na sila ay pinatay at ang Jerusalem ay winasak at ang templo ng Diyos sa Jerusalem ay pinagiba ng Panginoon. At anong sabi? The wedding is ready, but those that were invited are not worthy.
invited but unworthy. Ang mga Hudyo ay in-invite, pero ang kanilang attitude ay nagpakita they are not worthy of the goodness of God, of the grace of God. Of course, lahat tayo ay unworthy sa grace ng Diyos. Pero ang kanilang pag-reject ay pagtuldok nila, paglagay nila ng finale. They are not willing to enjoy the grace of God. And so they are not truly worthy of the grace. Kaya sila ay winasak. At sabi ng hari, those that were invited are not worthy, kaya punta kayo ngayon doon sa mga highways, sa mga tabing daan. Maghanap kayo ng pwedeng pumasok sa aking kasalan, sapagkat ang aking inihanda ay kailangang ma-enjoy. Hindi ito matitikman nung una kong inimbitahan. Kaya maghanap kayo ng pwedeng imbitahan. Lahat ng pwede ninyo maimbitahan, papasukin ninyo at gusto kong ma-enjoy nila ang aking inihanda. Anong inilalarawan dun? Yun ang pagpasok ng Ebanghelyo sa mga Gentiles. Kasama tayo doon sa mga inimbitahan sa second time, sapagkat yung unang invited, they found themselves unworthy. Pero ngayon, hinanap tayo ng gospel at inanyayahan. I-enjoy ninyo ang piging ng kasalan na inihanda ng Panginoon para sa inyo. Para sa kaniyang anak. So ang ating ini-enjoy dito ay ang mga salita ng Diyos. Amen! Makikita ninyo sa Romans chapter 9, si Pablo'y naghihimutok. Sabi niya, kung pwede lang sana, ako na lang ang may handog, kapalit ng kaligtasan ng aking mga kababayan. Sapagkat alam ko na sila ay may ningas sa Diyos, kaya lang hindi ayon sa tamang pagkilala. Para sa kanila sana ang mga biyaya na ito. Para sa kanila ang pagkukup-kup. Para sa kanila ang inheritance. Para sa kanila ang mga blessing ng Diyos. Pero ngayon, na-miss nila at ang mag-i-enjoy ay mga Gentile people. Hindi ba napakagandang isipin mga kapatid? Na yung ating in-enjoy ngayon na fellowship, na salita ng Diyos, na presence ng Diyos sa ating mga gawain. Ang mga Hudyo dapat ang unang nakatikim niyan. Naalala niyo may isang Gentile woman na humihingi, nagmamakaawa na pagalingin ng Panginoon ang kanyang anak na mayroong problema, may karamdaman. At sabi ng Panginoon, babae, ang tinapay ay hindi binibigay sa aso. Ito'y para lang sa mga anak ng bahay. So, ito'y para bang si Jesus ay racist. Alala ko yan na in-address ng isa sa isang debate. Sabi nung iba, racist si Jesus. Sabihan ba naman yung babae na aso? Well, racist na kung racist ang gusto mong ang ipataw mo sa ating Panginoon. Pero doon ay pinapakita lamang ni Jesus na bago niya ipatikim ang kaniyang kabutihan sa mga bansa, ang gusto niya ay unang makatikim nito'y ang mga anak ni Abraham. Sapagkat sila ang unang binigyan ng Diyos ng pangako na makakatikim ng mga biyaya at kaawaan ng Diyos na ibinigay sa kanilang amang si Abraham. At ang Diyos ay tumutupad lamang sa kaniyang salita. Alam ng Panginoon na i-reject ito ng mga Hudyo, but He had to give them the opportunity. Hindi ang Diyos nag-conclude agad, hindi ko na ibigay sa inyo ang gospel, i-reject nyo naman. Bagamat masakit ang mangyayari sapagkat babastusin nila ang Messiah. But God had to allow that opportunity. And that is the goodness of God. Na kahit sa mga taong alam niyang magre-reject ng kanyang gospel, God gives them the opportunity. Because God is not willing that any should perish. Ganyan ang kabutihan ng Panginoon. At kahit nang dumating na ang gospel sa mga Gentiles, ayaw niyang dumating siya sa kanyang second coming na ang Ebanghelyo ay hindi nakaabot sa lahat ng mga bansa. Bakit hindi lang i-shortcut?
Palitawin na lang ng Diyos sa isang specific place ang mga taong maniniwala sa Kanya. Total, kilala naman niya mga taong yan. Para hindi na humaba ang sitwasyon. At hindi na masayang ang gospel, hindi na rin tayo gumastos ng marami. Total, kilala naman ng Diyos sa mga hindi maniniwala. I-leave out na lang ng Diyos ang mga taong yan at palitawin sa isang lugar ang mga taong maniniwala and save them. All at the same time. But that would be unjust. That will make God unfair. Kailangan niyang bigyan ng pagkakataon ang lahat ng mga bansa at ang lahat ng mga tribo na makarinig ng gospel and let them decide for themselves. Will you respond to the invitation? Will you be worthy of the invitation? Or you will ignore it? Praise God. Kaya wag natin ipagkait ang ating pananampalataya sa mga nasa paligid natin. Pag may mga taong nagtatanong, sumagot agad kayo. Pag hindi nyo alam ang sagot, humingi agad kayo magtanong agad kayo, humingi kayo ng advice, ano ang pwede kong isagot dito? Merong nagtatanong kung anong pananampalataya natin. Gusto kong masagot ang kanyang tanong at gusto ko siyang maimbitahan. Huwag nating ipagkait ang nasa atin. Naniniwala ba kayo na napakaganda ng inyong tinanggap? Amen? The Word of God is the Word of life. Nang ito'y tinanggap ninyo, tumanggap kayo ng buhay. Kaya huwag natin itong ipagkait sa mga taong wala pa sa Panginoon sapagkat sila'y patay sa kasalanan and God wants to raise them up. God wants to quicken their lives sapagkat ayaw ng Diyos na merong mapapahamak. Purihin siya. Hallelujah. Kaya, sabi niya, punta kayo sa mga highways. So the servants went out, sabi sa verse 10, and into the highways and gathered together all whom they found, both bad and good, and filled the dining hall, sabi rito, and the wedding hall was filled with guests. So napuno ngayon ang dining hall, yung lugar ng piging, napuno ng mga panauhin. At siya na nagpapahayag na ang Diyos ay nagbibigay ng opportunity sa lahat. At walang pinili ang mga servants, good and bad. Ano man ang kalagayan ng mga taong ito, pasok kayo. Pasok kayo. Wala silang in-screen out. Teka. Baka ikaw, medyo bastos ka. Huwag ka na pumasok. No, lahat ito ay pinapasok nila at napuno ang piging ng kasalan. At yun ang gusto ng Panginoon. That everyone will have the chance to hear the word of salvation. Pero pagdating dito, nag-check ang hari sa kanyang mga bisita, and then he saw a man, sabi rito, who did not have a wedding garment. Or sa Nasby, ang sabi roon, there was a man who was not dressed in wedding clothes. Anong ibig sabihin na hindi nakabihis ng damit na pangkasal? Well, sabi nila, meron daw practice sa mga early days, sa Bible times, na kapag merong malaking tao nag-invite sa kasalan, ay nagpo-provide siya ng wedding dress para isuot. Maybe may ilang mga bansa na nagpa-practice niyan, pero sa kultura ng mga Hudyo, it was not common. Naniniwala ko ang ibig sabihin nito ay ang invited na ito ay hindi nag-ayos ng kanyang sarili. Remember, sila ay galing sa kalsada. Sila ay mga taong nasa mga public places in different walks of life. And then they were invited. So what are they supposed to do? Pasok na lang ba? Pagkatapos, sige, kain tayo. Total, naimbitahan tayo. To be invited is already a privilege. Right.
It is already a privilege. Pag ikaw ay inimbitahan, it means you mean something to the person who invited you. Binibigyan ka ng pagpapahalaga. But to just go inside at hindi mo ayusin ang iyong sarili at hindi mo ihanda ang iyong sarili ay pagwawalang bahala sa nagpahalaga sa iyo. Kaya sabi niya, well, bakit hindi ka nagbihis? And he was speechless. Siguro gutom na siya, kaya wala na siyang panahon magbihis. Diretso kain na lang. The man was speechless. At ang bait pa ng hari, friend, how did you get in here without a wedding clothes? Without wedding clothes. Paano ka nakapasok ng ganyan ang itsura mo? Hindi ka man lang nag-ayos. Kasalan ito. I'm a king. Wala kang respect sa akin, sa iyong hari. So, dito natin makikita ang pangalawang, invited but unworthy. He was invited at siya nakapasok sa kapiging ng kasalan, pero itinapon siya palabas. Sabi ng binasa natin, gapusin siya sa kamay at sa paa at dalhin siya sa labas, take him away and cast him into outer darkness. Throw him into outer darkness. Of course, naturally, kapag mga piging, mga wedding feast, ay umaabot hanggang gabi. So, ang occasion ay gabi, and of course, ang labas ay madilim. So, pwedeng sabihin na siya ay basta pinalayas, itinaboy, nireject sa loob ng wedding feast, at itinaboy sa dilim. Sige, umuwi ka na. Hindi ka pwede rito. Pero medyo mabigat ang ginawa dito. Ang sabi rito, gapusin siya. So, ang lalaking ito ay ginapos pa at pagkatapos inihagis. So, parang talagang reject, Invited but unworthy. At saan siya inagis? Sa outer darkness, and there will be weeping and gnashing of teeth in that place. So itong salitang place of weeping and gnashing of teeth ay pwede itong maglarawan sa impyerno. At pwede itong maglarawan sa Great Tribulation kapag ito'y binanggit sa ibang mga reference ni Jesus in reference sa kanyang second coming, at ang mga taong ihahagi sa lugar ng paggangalit ng ngipin ay panahon ng kahirapan. They will be rejected sa rapture, and they will end up suffering in the Great Tribulation. Anumang context ang ating makita, ang lugar ng pagngangalit ng ngipin ay isang lugar ng panghihinayang, isang lugar ng pagtitiis, lugar ng kahirapan, lugar na hindi sana mapupuntahan ng isang tao kung inayos niya ang kanyang sarili. At ginawang worthy sapagkat siya ay naimbitahan. So, meron dalawang klase ng tao na ayaw maligtas. Or meron dalawang klase ng mga taong hindi maliligtas. Hindi dahil sa sila ay ayaw ng Diyos iligtas. Tandaan natin to, ha? So you have answer. Meron kayong pwedeng isagot sa mga magtatanong at magre-raise up ng issue. Bakit hindi lahat ng tao ay iligtas na lang ng Diyos? Sapagkat hindi lahat ng tao ay interesadong maligtas. Hindi lahat. Ang gospel ay imbitasyon na ng Diyos at nare-reject ng marami. Ang isang klase na hindi maliligtas ay yung binaliwala ang imbitasyon. So yan yung mga taong hindi na binibigyan ng opportunity ang gospel, man lang pag narinig, alam nilang mag-offer ka ng Word of God, reject na agad. Ayaw ko niyan. Sige, malis ka na. They're not willing to come. Ang pangalawang klase ng tao na hindi maliligtas ay yung inimbitahan pero hindi karapat-dapat. Nakapasok siya pero hindi niya inayos ang kanyang sarili. Hindi niya inayos ang kanyang sarili in such a way na mabigyan ng parangal
ang nag-imbita sa Kanya. Kaya napakahalaga ng ating buhay na pagkatapos nating matanggap ang alok ng kaligtasan, ay tayo ay magsimulang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos na nagligtas sa atin. Ang pagtanggap ng alok ng kaligtasan at pagkatapos ay pagbaliwala sa mga instruction ng Panginoon ay, sa mabigat na salita, ay pambabastos sa Diyos. Ito'y pambabastos sa Diyos. Na gusto mo lang na masabing ligtas ka, but you're not willing to be corrected. At alam ba niyo, inihula yan ng Biblia, sa aklat ng Isaiah, sabi ng Panginoon, there will come a time. Sabi niya, 7 babae ay kakapit sa isang lalaki. At sabi nila, gusto naming tawagin sa iyong pangalan, subalit gusto naming magbihis lang ng damit na gusto namin at lumakad sa daan na gusto namin. At yan ay paglalarawan ng mga tao sa huling panahon na gustong ma-identify as Christians but they are not willing to walk according to God's will. They want to walk in their own ways. To dress the way they want to dress. Mabuti pa nga, nalala ko noong nakaraan, pinag-usapan natin ng pananamit, di ba? Mabuti pa nga yung baliw eh. Tingnan niyo yung baliw sa Genesaret, pinuntahan ni Jesus. Saan siya natutulog? Sa sementeryo. Walang pwede makagapos sa kanya. Wala na siyang damit. Siya'y hubot-hubad sapagkat libu-libu mga evil spirit na ang nakapasok sa kanyang katawan. He was uncontrollable. Pagtapak ni Jesus sa pangpang pa lang ng lugar na yon, nagpanik na mga evil spirits. At nagmakaawa na sila sa Panginoon. At hanggang sa ang legion ay lumabas doon sa lalaking yun. At yung lalaki na hubot-hubad at wala sa ayos, nang mawala ang maruming espiritu, nagbihis. Naging maayos ang kilos. Hindi pa yun tinahanan ng espiritu. Nahugasan pa lang yun. Nahugasan pa lang siya sa mga maruming espiritu na nasa katawan niya. Hindi pa yun pinuspos ng Holy Spirit. Gaano pa kapag ang buhay natin ay tinahanan na ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos? Paano mo pa magagawang lumakad na marumi at mahalay, magbihis ng mahalay, sapagkat samantalang ang banal na Espiritu ay nasa iyo na? It is impossible kahit pa anong claim ng mga tao na sila ay may Espiritu ng Diyos kapag ang buhay ay marumi, ang kilos ay mahalay. Alin sa dalawa, hindi totoong sila ay Kristiyano o ang Diyos ay nagsisinungaling. But if God is true and God is holy, God cannot dwell. The Spirit of God cannot dwell. Hindi pwedeng tumira ang Espiritu ng Diyos na banal sa maruming tirahan. Anong sabi ni Pablo? Don't you know that your body is the temple of God in the Spirit? Agree ba kayo sa sinabi ni Pablo? Ang inyong katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which belong to God. That is why napakahalaga ng paninindigan sa kabanalan, mga kapatid. It doesn't matter kung anong sinasabi ng mundo na kayo ay maging losyang, magpahaba kayo ng buhok at kayo ay mukhang losyang na 20 anyos pa lang kayo, mukha na kayong 40. It doesn't matter. What matters is, nalulugod ba ang Diyos sa inyong kinikilos? To live a holy life is to demonstrate that something good happened sa buhay natin, mga kapatid. Meron tayong na-encounter na banal na espiritu. At ang banal na espiritu na ito'y gumawa sa ating buhay and it has transformed our lives for good.
Kaya kung ang tao nasa matinong kaisipan ay hindi maghuhubad sa kalsada at hindi magbibihis ng mahalay, mag-aayos ng kanyang sarili, mas lalo na ang isang Kristiyano na mayroong Espiritu ni Kristo. Kaya pag meron kayo nakita mga kaibigan ninyo na mahalay, manamit, feeling sexy, feeling muscular, mga binata na gustong maglakad sa kalsada na walang damit, palalahanan ninyo. Ikaw ba'y may Espiritu ng Diyos? O may Espiritu marumi? Alam niyo ba, sa Bible, ang tawag sa Biblia sa evil spirit ay foul spirit. Maruming espiritu. Ang maruming espiritu ay mag-uudyok sa tao na kumilos ng marumi. Ang banal na espiritu ay mag-uudyok sa taong kumilos ng banal. Praise God. Kaya, to be dressed in wedding garments, anong ibig sabihin yan? Is to dress, yun bang ibihis mo ang iyong kaligtasan. I-display mo ang iyong kaligtasan. Sa Biblia, ang damit ay isang magandang paglalarawan ng katwiran ng Diyos. Ang katwiran ng tao ay marumi sa harapan ng Diyos. Ang tanging katwiran na tatanggapin ng Diyos ay ang katwiran ni Kristo na ito'y ibihis natin simula nang tayo ay sumampalataya sa Kanya. So ito ay hindi lamang basta, hindi lang ito basta nagsasabi na tayo ay bahagi ng kasalan. Meron tayong dapat i-demonstrate sa ating buhay bilang pagpaparangal sa Diyos na tumawag sa atin. Kung titingnan natin ang ilang mga talata, Isaiah 61, sabi ng verse 10, I will rejoice greatly in the Lord, my soul will be joyful in my God, for He has clothed me with garment of salvation, He has wrapped me with the robe of righteousness, as a groom puts on a turban, and as a bride adorns herself with her jewels. So nagagalak siya. Nagagalak ang propeta sa Panginoon at nagagalak siya sa Diyos sapagkat siya binihisan daw ng Diyos ng damit ng kaligtasan at ng balabal ng katwiran. So that is how the Bible describes righteousness and salvation. Ito'y pangbihis sa ating buhay. Napapansin niyo sa Revelation chapter 3, sinasaway ng Panginoon ang Laodicean church sapagkat akala niya siya ay okay na at wala na siyang kailangan. Pero sabi ng Panginoon, hindi mo nalalamang ikaw ay hubad. Pinapayuhan kitang bumili sa akin ng damit upang wag makita ang iyong kahubaran. Tinanggap na ba natin? Ibinihis na ba natin ang damit na yan? Kung tayo nagbihis na ng damit ng katwiran, nababalo tayo ng balabal ng katwiran, then, ibig sabihin, tayo lumalakad, nagde-demonstrate, nagdi-display ng mga aksyon, ng mga behavior at attitude na matuwid sa harap ng Diyos. Revelation chapter 19, sabi rito, verse 7 at 8, let's rejoice and be glad and give the glory to Him, because the marriage of the Lamb has come, and His bride has prepared herself. So it's a different, it's a wedding parable, a marriage parable, or illustration. Pero dito ngayon, ang mga believer ay hindi mga guest, kundi sila yung bride ni Jesus Christ. His bride has prepared herself. Paano naghahanda ang bride ni Kristo? It was given to her to clothe herself in fine linen, bright and clean, for the fine linen is the righteous acts of the saints. So doon sa vision ni John, ang bride ng kordero ay nadadamitan ng maputing damit na makintab at maningning at malinis na damit.
At ininterpret kay John kung ano ang ibig sabihin nito. Bakit maputi, malinis, bakit maningning ang damit ng bride ng kordero? Yan ay naglalarawan daw ng matuwid na mga gawa ng mga banal. In other words, ang ating buhay ngayon sa lupa, pag tayo nagde-demonstrate ng righteous acts, ito ang ating ibibihis kapag tayo ay humarap na sa Diyos. Naintindihan natin mga kapatid? Sa kalangitan, you will be known. Hindi lamang sa pagtanggap mo kay Kristo, kundi sa iyong pamumuhay na matuwid sa lupa. You will be known for the righteous life na iyong ipinamuhay sa ibabaw ng lupa. Para kay Kristo. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo pagdating sa langit, ang ating i-report sa langit ay hindi kung gaano karaming pera ang ating naipon. Kung gaano karaming property ang ating nabili at kung gaano karaming diploma ang ating nakuha sa pag-aaral. It's not about personal achievements. Ang ating i-report sa piling ng Panginoon ay kung paano tayo nabuhay sa lupa. Kung paano natin inilakad ang salita ng Diyos. At yan din ang i-display natin. At yan ang ating maputing damit sa harap ng Panginoon. In short, mga kapatid, God has invited us to His wedding feast. Let's live a life worthy of it. Nabuhay tayo ng isang buhay na karapat-dapat dito. Hindi ang Diyos naghahanap ng magandang damit. Kung meron lang akong pera, bibili ako ng magandang damit, magandang blusa, para ako laging nakablusa sa church. No, it doesn't matter. Ang hinahanap ng Panginoon ay magdamit ka. Kumilos kang malinis. Ipamuhay mo ang salita ng Diyos na nauunawaan mo at nakita mo na kalooban ng Panginoon. And God is pleased. Naintindihan natin, mga kapatid. Naintindihan niyo ba, mga young people? Mga young people, ang buhay ninyo, hindi nakikita ng inyong mga magulang. Baka sa bahay, pigil na pigil tayo magmura, pero pag nasa eskwelahan, puro puto lumalabas sa bibig natin. Ha? May kutsinta pa. Sa bahay, pigil na pigil tayo sa mga pagkilos, hindi makagalaw. Pag sa church, napakamatimtiman, hindi makasayaw ng maayos, pero pag nasa school na, puro TikTok. Dami pa naman kung ano-ano nauusong sayaw. Ang daming gaya-gaya without understanding. Pamuhay natin ang kabanalan. Lumakad tayong banal. Let's live the righteous life. We are not pleasing men, we are pleasing God. Ang Diyos ang ating gustong paluguran sapagkat Siya ang nag-invite sa atin. Siya ang umabot sa atin ng kanyang ebanghelyo. Now let's give Him pleasure. Let's give Him delight. Na kapag tayo lumalakad, nagsasalita, kumikilos, saan mang lugar, ang Diyos ay nalulugod. Yan ang aking anak. Yan ang aking mga kabataan. Yan ang aking pagmamalaki. At isang araw, i-declare ko kayo sa kalangitan. Hallelujah. We have been invited. Now let's be worthy of it. So ang buhay na banal, ang buhay na matuwid ay hindi ito kultura ng church. Na ating ini-establish na tayo ay makilala sa ganitong sitwasyon, ganitong kalagayan, tayo ay mga ganito ang itsura natin. No, it is not about a culture na gusto nating i-develop. It is about the will of God. It is about His pleasure. Revelation 16 verse 15, sabi rito, "Behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stays awake and keeps his clothes so that he will not walk about naked and people will not see his shame."
Ako'y dumarating na gaya ng magnanakaw. Pinag-aralan namin ng Friday ang bagay na yan. Jesus speaks about His second coming. At ito ay para ibuhos ang galit ng Diyos sa mga masasama. Kaya sabi niya, mapalad sila na nagbabantay, nagpupuyat. Sa King James, I think, nagpupuyat. At iniingatan ang kanilang damit upang hindi sila lumakad na hubad at makita ng mga tao ang kanilang kahubaran. So we have a responsibility to be dressed. Hindi lamang literally dressed properly, but to be dressed for the occasion. To be dressed in the proper way that is fitting para sa imbitasyon ng Panginoon. We have been invited to this wedding feast. Alam niyo ba na ang wedding feast na ito, ang kapistahan na ito, ay nagpapatuloy hanggang ngayon mula nang ang gospel ay pinangaral. People had been invited and we are now partaking in this wedding feast. Celebrating the victory of the Son of God. Celebrating the marriage of the Son of the King. So ito'y naglalarawan ng mga enjoyment natin sa presence ng Diyos, sa Kanyang mga salita, sa pagkatuto sa Kanyang mga salita. Masaya ba kayo na natututo sa salita ng Diyos? Nagagalak ako every time na yung magsasabi, salamat sa Panginoon, sa Bible study ni brother, ni pastor, na-enlighten ako sa mga bagay na ito. Dapat talaga nating i-enjoy ang pagkatuto ng salita ng Diyos para hindi maging boring, para malaman ng mga tao, there is enjoyment sa presence ng Panginoon. Hindi lang party at inuman ang enjoyment. Yan ay maruming enjoyment. Pero ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay, nagpapalakas, naglilinis, hallelujah. At ito yung dapat nating i-enjoy. And that is why we're always willing to help and to respond to questions, sapagkat gusto natin na makultivate sa mga mananampalataya sa ating gawain na ito yung dapat nating kasiyahan para meron tayong maibibihis na katwiran at hindi makikita ang ating kahubaran. But of course, sa mga pag-aaral ay walang saysay kung hindi natin ipapractice. Kaya sabi ng preacher nung Wednesday, ano ba yung sinabi ng preacher nung Wednesday? Discover, do, and dispense. Tama. Discover, do, and dispense the Word of God, or the truth. Now, di ba? Discover. Alamin. At kapag ating na-discover, i-practice natin. That is the purpose of learning. Mahirap kapag tayo ay nag-aaral, pero hindi nagpa-practice. And the best way na hindi mawala ang ating natutunan is to practice them. Colossians chapter 1, and let's finish this. Sabi ng Colossians chapter 1, verse 10, so that you will walk in a manner worthy of the Lord. So Paul was praying for the saints in Colossae. Sabi niya, pinagpipray ko kayo so that you will walk worthy, or in a manner worthy of the Lord, to please Him in all respects, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. At ito yung paraan na tayo maging worthy. Na pinapahalagahan natin ang biyaya ng Diyos na ating natanggap. Jesus closes the parable with these words, for many are called, but few are chosen. Marami ang tinawag, kakaunti ang mga hinirang. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Ang ibig bang sabihin nito na tumawag ang Diyos, tapos namili siya mula sa mga taong yan? That's not how, hindi ganito ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon. Many are called by the gospel, pero ang pagpili ng Diyos ay nangyari bago pa ang gospel ipangaral. Bago pa umalingaw-ngaw ang ebanghelyo, may pagpili na ang Diyos. So does that mean na may preference ang Diyos?
Walang preference ang Diyos sa mga tao in the sense na mas pabor siya sa isa at hindi sa kabila just because ayaw niya. Ang ibig sabihin na many are called but few are chosen, sa pagpili ng Diyos sa pasimula, God has determined kung ano ang gusto niyang makita sa mga tao niya. Ephesians chapter 1, di ba, verse 4, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame. So sa pagpili ng Diyos at pag-determine niya na ikaw ay sa Kanya, itinakda ng Diyos kung ano ka sa Kanya. Ikaw ay banal, ikaw ay walang kapintasan, ikaw ay makadiyos, ikaw ay may takot sa Diyos, masunurin sa Kanyang mga salita. That is how God determined what you will be sa Kanyang pagpili. Hindi siya namili na, gusto ko to, ayaw ko to, dahil hindi maganda behavior niyan, ayaw ko sa kanya. Ito, magandang behavior nito, gusto ko siya. No, wala pa tayong ginawa, pumili na ang Diyos at nagdetermine na siya kung ano ang ating magiging kalagayan sa Kanya. I think meron tayong inawit kanina. What is the song na inawit kanina? Meron tong line na it's about He chose me. He chose me when I was so unworthy. Medyo i-correct natin. Wala pa tayong ginawa. Hindi pa tayo ang naging unworthy. Pinili na tayo ng Diyos. That is the truth. Okay? Kasi sabi ko, kung ang Diyos ay namili sa lahat ng mga unworthy, at ikaw ay unworthy, at lahat naman ay unworthy, so paano naman yung ibang unworthy? Parang namili ang Diyos, parang may favoritism na nga ang Diyos. Magiging unfair siya sa ibang unworthy. Bakit pinili niya yung ibang unworthy at yung ikaw na unworthy rin ay pinili ka at yung iba ay hindi nilagpasan ng Panginoon. But you see, ang pagpili ng Diyos ay nang ginawa niya na hindi pa tayo unworthy. Wala pa tayo nagawang kasalanan. Wala pang isinumang tao na lumitaw at nagpasya na tumalikod sa Diyos. Pumili na ang Diyos at nagdetermine ang Diyos kung ano ang itsura nila, ano ang kalagayan nila ayon sa kanyang pagpili at pagkahirang. At yun ang sinasabi ni Jesus dito, many are called, marami ang nagre-respond sa gospel, but not everyone are demonstrating God's choice. Hindi lahat ng nag-respond sa gospel ay willing na sumunod sa choice ng Diyos. Hindi willing na magbigay ng kaluguran sa Diyos. Hindi willing na mag-abide sa perfect will ng Panginoon. At yun yung unworthy. Hindi dahil sa hindi sila pinili ng Diyos, but simply because they are not willing, they are not worthy, but the chosen. The chosen. God already know kung anong itsura ng kanyang elect at kung sino sila. At nang tayo tinawag ng gospel, we responded to the gospel. There is something in our heart na mabilis tumugon sa Panginoon. Hallelujah. Well, of course, iba-ibang ating response sa gospel, but in the end, we are captured by the Word of God. At minsan, yung iba sa atin matigas ang ulo, at yung iba ay mas matigas ang ulo. But ang Diyos sa Kanyang grace ay patuloy na gumagawa hanggang sa tayo'y na-capture, and then we submit to the authority of the Word. At nade-demonstrate ngayon ang choice ng Diyos sa pasimula. Kaya marami ang tinawag, kakaunti ang hirang. Kakaunti ang nagde-demonstrate, nagdi-display ng righteousness na gusto ng Diyos sa tao. Oh, brothers and sisters, mag-enjoy tayo na tayo nakaranas ng pagtawag. But most of all, tingnan natin ang ating mga buhay. Are we living the life of God's chosen? Are we demonstrating the righteousness of God? Demonstrating the life of a saved. Buhay ng isang na-transform ng salita. Because, kung hindi,
then this is what happens. Gagapusin at ihahagis sa labas. Bakit gagapusin? Para hindi na makabalik. Imagine. Di ba? Ginapos ang kamay at paa. So, paano pa siyang kikilos? So, siya ay hindi na binigyan ng pagkakataon. Kaya huwag nating sayangin ang pagtawag ng Diyos. Kanina nabanggit ko, meron tayong madalas na tanong, anong ebidensya na tayo ay ligtas? Marami tayong pwedeng pag-usapan. Baptism ng Holy Spirit, of course. Pero pag tinanong na tayo sa baptism ng Holy Spirit, ano ang katibayan na tayo na-baptize ng Holy Spirit? Pero may isa pala tayong bagay na nami-miss palagi when we talk about this. Kasi ang original kasing tanong dyan, ano ang initial evidence ng baptism ng Holy Spirit? It's not about salvation. Ano ang initial evidence sa baptism ng Holy Spirit? Pero kung ang tanong natin talaga ay paano nating malalaman na tayo naligtas? Well, ang unang-una mong karanasan ay napakahalaga. Tanungin mo ang iyong sarili, nakaranas ka bang tinawag ng Diyos? Naranasan mo bang tinawag ka ng Diyos? Sapagkat lahat ng ligtas ay ang una niyang karanasan, he was called of God by the gospel. Maaaring ang gospel ay dumating sa kanya, sa anyo ng isang preacher, sa anyo ng isang tiyuhin, sa anyo ng isang kapatid o asawa o magulang. In whatever way, maaaring dumating ang gospel sa iyo sa anyo ng isang booklet. But in whatever way, na-encounter mo ang truth. At dumating sa iyo ang gospel not by accident. God was calling you. And of course, sa instance na yun, hindi ka aware sa bagay na yun. Pero nang ikaw ay na-attract sa salita at nag-respond, then that is your initial experience. God was calling you. Kaya kung ikaw ay natatanong, ako ba talaga iniligtas na ng Panginoon? Then sagutin mo ang unang tanong, ano ang una mong karanasan? Naranasan mo bang tinawag ng Ebanghelyo? Sapagat ang kasunod na tanong dyan, tumugon ka ba sa Ebanghelyo? At ang salita ba na iyong narinig ay iniingatan mo sa iyong buhay? Hallelujah! Sapagat kung ikaw ay ligtas, hindi ka lang masisiyahan na tinawag ng Ebanghelyo. Itong kaligayahan mo'y magpapatuloy sa kagalakang sumunod sa kalooban ng Diyos. Even if it means na kailangan mong umalis sa isang lugar para sumunod sa kalooban ng Diyos. Even if it means na kailangan mong magbitaw ng mga bagay na dating mahalaga sa iyo. Pero dahil ang sabi ng Panginoon ay iba, you follow the will of God. Hallelujah. Because the truth is, ang Diyos ang bahala sa iyong kaligtasan. But you can have the assurance sapagkat meron kang nararanasan na ginagawa ng Panginoon. Paano, pastor, hindi ko kayang sumunod? Then, diyan pumapasok ang kahalagahan ng bautismo ng Espiritu Santo. God gives us the Holy Spirit so we can obey His Word. So that the Holy Spirit can help you fulfill His Word. Sapagkat walang taong kayang sumunod sa kanyang sarili lamang sa lahat ng kalooban ng Diyos. It takes Holy Spirit power. Purihin ang Panginoon. Let us all be worthy of this call. Let us all be worthy of the invitation. Huwag natin tularan ng mga Hudyo na minamaliit ang gospel. Mas mahalaga ang business, mas mahalaga ang pamilya, mas mahalaga ang kaibigan kaysa sa Ebanghelyo. Tingnan natin mga sarili sa ganitong kalagayan. Kaya purihin ang Panginoon, mga kapatid. Ating palapakan ng Panginoon sa oras na ito. Praise the Lord, tumayo tayong lahat. At hindi ko napahabain. Don't have much time. Purihin ang Panginoon sa kanyang biyaya. I want to sing an old song. He looked beyond my fault. Was it PFC? Praise God. Every time na pag-usapan ng kaligtasan, pag-usapan ng truth,
Ang mga taong nakaranas nito, hindi napapagod na magalak sa Panginoon. There's something in it. Nagagalak natin ang mga salita, nagagalak natin ang mga gawa ng Panginoon. Pag binasa ninyo ang Book of Psalms, maraming bahagi ng Book of Psalms kung saan ninyo makikita na ang salmista ay laging nagagalak, nagbabalik ng kapurihan sa Panginoon sa pagliligtas ng Diyos. Napakaraming awit sa Book of Psalms, napakaraming linya nagsasabi, the Lord is my rock, He is my refuge, He is my salvation. I will rejoice in Him. I will offer up the sacrifice of praise. I called on Him and He delivered me. Ganun ang ating buhay, mga kapatids. And then when we get back to the world, let's live the life. Let's demonstrate the life sa madilim na sanlibutan. Amazing grace shall always be my song of praise. For it was grace that brought my liberty. Just as He came to love me so. Praise God. He looked beyond my faults and saw my need. Let us worship Him now. I shall forever lift mine eyes. Oh, hallelujah. Let's look to the Calvary, to the victory, to view the cross where Jesus died for me. Praise God. How marvelous, praise God, the grace that brought my falling soul beyond my faults, praise God, and saw my need. Let's sing it one more time. Let us raise our voices to the Lord. I shall forever lift mine eyes. Hallelujah. Oh Lord, we look to you, Lord Jesus, to view the cross where Jesus died for me. Hallelujah. Hallelujah. How marvelous. Amen. The grace that brought my He looked beyond. Praise Jesus. Hallelujah. My fault
Lord. Hallelujah. What a gracious God we serve. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kung titignan tayo ng Panginoon sa ating mga kapintasan, palalagpasan niya tayo. Hindi na niya pag-aaksayahan ng panahon ang ating mga maruming buhay. But He saw our need. We needed a Savior. We needed cleansing. We needed purification. And only God can do all those things. Hallelujah, para sa atin. And think of it, brothers and sisters, hindi siya namili ng kanyang pag-aabutan ng kanyang biyaya. In-extend niya kanyang biyaya sa lahat. Dalhin niyo ang aking ebanghelyo sa lahat. Let them hear my gospel. Let them hear my good news. Let them hear the truth. Whoever believes will be saved. What a wonderful God. What a wonderful Savior. And that's why hindi tayo magsasawang purihin siya. Hindi tayo mapapagod na siya'y sambahin at parangalan sa buhay na ito. But most of all, brothers and sisters, give Him honor sa pamagitan ng ating buhay. Buhay na maayos, buhay na malinis, buhay na karapat-dapat sa Kanyang panawagan, so that He will be magnified in the eyes of the world. At sa araw na tayo dalhin ng Panginoon sa Kanyang piling, i-display niya ang Kanyang magandang bride sa paningin ng mga anghel, sa paningin ng mga nilikha ng Diyos sa kalangitan. At ang lahat ng creation ay mamamangha sa kagandahan ng Kanyang iglesia. At alam niyo ba kung bakit napakaganda ng bride sa panahon na yun? Sapagkat ang mga taong ito ay minsang naging marumi. Ang mga buhay nila ay minsang naggapos ng kasalanan. Minsang nalunod sa putikan, nababad sa kasamaan. Ang mga buhay nila ay dinumihan ng dyablo, sinira, ginapos, binulag. Hallelujah! Hanggang sa tayo ay wala nang magawa, kundi sumunod na lang sa kung anong ginagawa ng dyablo at pagkilos niya sa ating mga buhay. Pero isang araw, ang ebanghelyo'y iniunat sa atin ng kamay ng Diyos. Sabi ko nga sa aking anak, sabi ng isang writer, there is one thing that is more powerful than all the kingdoms of the earth. An idea whose time has come. In other words, kapag ang plano ng Diyos ay panahon na para i-execute niya sa ating buhay, walang dyablo na kayang pumigil sa gagawin ng Panginoon. Kahit gaano tayo naging marumi, gaano tayo karumi sa sanglibutang ito, dumating na ang gawa ng Diyos. Dumating na ang plano ng Diyos. And no devil in hell can change that. No evil spirit can prevent God from doing His work. At yan ang dahilan tayo'y naabot ng paanyaya at ngayon ay tinatransform into the image of His Son. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Ating parangalan ng Panginoon. Thank you for your word, Lord God. Thank you for this truth, oh God. Hallelujah. How wonderful you are. Glory to God. Glory to God. Salamat o Diyos. Purihin ka. Amen and amen. Praise God. Palapakan natin muli ang Panginoon.